Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Enero pa lamang, mahigit 100 na ang naitalang sunog sa Metro Manila ayon sa Bureau of Fire Protection. Gaya sa Barangay 48, Barrio Menu sa Tondo, Maynila, kung saan naantala ang selebrasyon ng pista dahil sa sunog. 2 ang nasawi. Balita natin ni Bea Pinlac. Sa mismong araw ng pista ng Santo Niño de Tondo, binalot ng makapal na usok at naglalagablab na apoy ang bahay na to sa Barangay 48, Barrio Menu, Tondo, Maynila. Ang mga residente, kanya-kanyang buhos ng tubig para makatulong sa pag-apula ng apoy. Kita pang sumampa sa hagdan ng tauhan ng barangay para isalba ang lalaking natrap sa ikatlong palapag ng nagliliyab na bahay. 9 na pamilya ang apektado sa sunog na tumagal ng humigit kumulang kalahating oras bago tuluyang naapula pasado alas 5 ng hapon ayon sa mga otoridad. Isang senior citizen ang sugatan. Akala ko namin okay na kasi yung senior citizen na nailabas namin, na lapnos yung likod. Bali napadala namin sa ambulansya. Patay naman ang 58 anyos na lalaki at kanyang pamangkin na 43 anyos. Umakyat pa ulit si Papa kasi nandun pa yung pinsan ko. Hindi na po sila bumaba. Mahal na mahal ko si Papa. Hindi ko po papabayaan si Mama at kapatid ko. Sobrang sakit. Hindi din naman po inaasahan na ganong mangyayari. Sakit siyempre. Hindi ko man in-expect na babalik ate ko eh. Ate, pasensya. Hindi ko alam na bumalik eh. Inaalam pa ang sanhi ng apoy na nagsimula raw sa ikalawang palapag ng bahay. Nagpahatid naman ng tulong sa mga nasunugan ang mga otoridad, pati ang ilang kapitbahay. Nasikaso ka na agad namin yung 9 families. Pero pasalamat na may mga kapitbahay tayo nag ng pwedeng lang tulugan pansamantala. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nasusunog pa rin po ang isang cold storage facility sa Quezon City. Update po tayo riyan sa Ulat on the Spot ni Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, nasa 8 oras nang inaapula ng mga bumbero yung sunog dito sa may isang cold storage sa kahabaan ng FPJ Avenue dito sa may Quezon City. Kung makikita mo nga sa likuran ko, Connie, gumamit na sila ng crane para mas rekta yung buga ng tubig papasok dun sa loob ng cold storage. At dahil nga sa dami ng mga fire trucks dito ngayon sa may FPJ Avenue ay talagang sarado na yung bahagi nito dahil nahaharangan nga yung kalsada ng mga fire truck. So as of 8:21 AM ay nasa 3rd alarm na yung sunog at so far sa mga pinagtatanungan natin wala pa namang naiulat na nasaktan. Sabi ng gwardiya nung katabi na business establishment nung tinanong natin siya, pasado alas 2 daw ng madaling araw nung mapansin nila na may makapal na usok na nanggagaling mula dun sa loob ng cold storage. Tapos agad naman nila itong itinawag sa Bureau of Fire Protection. Pasado alas 3 ng madaling araw nung makakita na sila ng apoy galing sa loob ng cold storage. Agad daw nagsara yung mga katabing business establishment at syempre kinabahan din daw sila dahil nung nakikita nilang lumalaki yung sunog dahil gas station yung katabi mismo ng cold storage, isang pader lang yung pagitan. Pero may mga fire truck na rin na nakaabang sa may gas station. Mula roon ay nagbubugan ng tubig para maapula ng apoy katulad nung nakita natin kanina na crane nakaparada yan dun sa may gas station. Wala pang nagbibigay na pahayag mula sa pamunuan ng cold storage at inaabangan pa rin natin yung pahayag ng Bureau of Fire Protection sa kung ano na yung status ng sunog. Busy pa raw kasi nasa loob pa nagmamando yung hepe ng BFP. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Sa mga kapusong motorista, ihanda na ang budget. May big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may taas presyong 2 pesos and 70 centavos sa kada litro ng diesel. 1 peso and 65 centavos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina. Habang sa kerosene, may 2 pesos and 50 centavos namang taas presyo.
Ito ang unang pinakamataas na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong taon. Ngayon nga pong may panibagong dagdag singil sa ilang produktong petrolyo, planong buhayin ng ilang transport group ang petisyong taas pasahe sa jeepney. Ang hiniling nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong 2023 ay 15 pesos minimum fare mula po sa dating 12 pesos. Pero ang pinagbigyan lamang ay pisong taas pasahe, kaya 13 pesos ang minimum fare sa jeep ngayon. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunan ng bagong pahayag ang LTFRB. Dati na nilang sinabi na namimigay sila ng fuel subsidy sa mga labis na apektado ng oil price hike. Mga kapuso, bumaba pa ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa ngayong Lunes. Ayon sa Pag-asa, naitalang 12.9 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 15 degrees Celsius sa Baguio City, habang 24.7 degrees Celsius sa Quezon City. Posibleng makaranas pa na mas malamig na temperatura ang bansa ngayong nagpeak na ang amihan. Sa ngayon, apektado ng amihan ng Central at Northern Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Mindanao rin ang ulanin sa mga susunod na oras. Light to moderate rains ang mararanasan, posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar. Bantay Bulkan po tayo, 3 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon kahapon. Tumagal po ang mga yan ng 9 hanggang 23 minuto. Bukod dyan, nagka-13 volcanic earthquakes din ang bulkan, kabilang po ang 2 volcanic tremors. Patuloy pa rin namamaga ang bulkan na nananatiling nasa alert level 3 o magmatic unrest. Ibig sabihin, posible pa rin magkaroon ng biglaan at malakas na pagputok. Arestado ang 2 lalaking sangkot sa pagnanakaw sa isang motorsiklo sa Cainta, Rizal. Pinaghahanap naman ang isa pa nilang kasamahan. Balita hatid ni EJ Gomez, exclusive. Pagmasdan ng lalaking yan na nakaputing t-shirt. Maya-maya, ayan, nakaupo siya. Diba? Aakalain mong tumatambay lang ang lalaki. Yun pala, tinatarget niya ang nakaparadang motorsiklo. Ayan, hindi niya iniwanan yung motor May kasama siya, te. Nasaan ang kasama niya? Ayan, nakasombrero. 2 sila sa 3 sospek sa pagtangay ng motorsiklo sa Cainta, Rizal. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang isa pang lalaking nakapulang t-shirt na lumapit sa target. Nagmasid-masid, habang unti-unting hinihila ang nakaparadang motorsiklo. May tao ata. Hindi niya may central stand Mabigat kasi yan. Sa isang eskinita, kitang sakay na ng motorsiklo ang lalaki habang itinutulak ng kanyang kasama. Sa isa pang CCTV, sa pool ang paglabas nila ng kalsada habang pareho nilang itinutulak ang ninakaw na motor. Nangyari yan sa Barangay San Juan noong Biyernes ayon sa pulisya. So meron tayong 3 suspect dito sa pagnanakaw ng motorsiklo na kung saan 2 sa suspect ay ating arestado at ang isa naman ay at large sa ngayon. Bibili po sana kami ng pananghalian namin. Then nakita na lang po namin agad na yung motor ko is nawawala po dun sa mismo pinagka-parkingan. Agad daw dumulog sa barangay ang biktima at na-review ang mga CCTV. Ilang saglit bago ang pagnanakaw, kita pang bumili ng sigarilyo sa tindahan ang isa sa 3 sospek na si alias Third na pinaghahanap ng pulisya. Base sa investigasyon, matapos tangayin ng motor, dinala ito sa Pasig para doon umano ibenta. Nagkaroon lang ng problema tong motorsiklo na ito, nasiraan. So ang ginawa nila, inabandon na nila yung motor doon sa San Miguel, Pasig. Nung na-recover po yung motor is nakita ko na lang po is binasag po nila yung bandang unahan yung sa may susian para po mapaganin nila through wirings. Ang naiwang sospek na si alias Dodong na nagtulak ng motorsiklo at naiwan sa Cainta, agad na naaresto ng pulisya. Siya raw mismo ang nagturo sa kinaroroonan ng kanyang kasama na si alias Lowell na nagsilbing lookout ng grupo. Aminado ang mga sospek sa krimen. Dumaan po ako, ma'am, tapos umupo po ako. Tapos inantay ko na lang po sila doon sa may tulay po, ma'am. Yung tulak-tulak na po nila, ma'am, yung motor. Tinulungan ko po sila, ma'am, na mag-drive. Tinulungan ko po sila doon sa may pagtulak ng motor para dalhin po sa ilalim ng tulay.
para ma-electa na po nila yung mapagana po nila, para umandar yung motor. Yun po. Nagpaiwan na po ako. Sa record ng pulisya, dati nang nakulungan 2 suspect dahil sa illegal na droga. Habang ang kanilang kasama si alias Third, kalalaya lang noong January 16, isang araw bago ang pagnanakaw nila ng motorsiklo. Sa custodial facility ng Cainta Municipal Police Station na kaditin ng mga suspect, maharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, guilty ang hatol ng Sandigan Bayan 7th Division sa kasong graft laban kina dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at dati niyang City Administrator na si Aldrin Cunha. Kaugnay po yan ng mga umano'y anomalya sa procurement ng mahigit 32 million pesos na online occupational permitting and tracking system noong 2019. Sinintensyahan sina Bautista at Cunha na makulong ng mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 10 taon at perpetual o habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa ulat ng Super Radio DZBB, tumangging magbigay ng pahayag si Bautista matapos marinig ang hatol. Wala pang pahayag si Cunha. Ayon naman sa kanilang mga kampo, maghahain sila ng motion for reconsideration. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon, patay ang isang babae sa Aguilar, Pangasinan matapos pagsasaksakin ng kanyang kinakasama. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Dahil umano sa utang at selos, nagawang patayin ng kanyang kinakasama ang isang babaeng 72 anyos sa Aguilar, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, nagtalo ang biktima at sospek na 33 anyos dahil umano sa pagsiselos ng biktima sa panliligaw ng sospek sa kanilang kapitbahay. Nauwi ang pagtatalo sa paniningil ng biktima sa utang ng sospek na nauwi sa pananaksak sa kanya. Agad tumakas ang sospek pero naaresto kalaunan sa Bayambang, Pangasinan. Aminado ang sospek sa kanyang ginawa. Talagang sinabi ko sa kanya bago ko saksakin, sinabi ko sa kanya, hindi ko na masikmura yung mga pinagsasabi mo sa amin kako. Kasi hindi niya tanggap na naliligaw ako sa kabila. Desididong magsampa ng reklamo ang kaanak ng biktima. Sa Pasukin, Ilocos Norte, patay ang isang pick-up driver matapos makasalpukan ng isang bus sa barangay Dilavu. Ang nasawing driver ay nakilalang si Noel Modesto, nurse ng Rural Health Unit sa bayan ng Banggi. Base sa investigasyon, habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada, nag-overtake umano ang pick-up sa kasunod na sasakyan at nasalpok ang bus na patimog ang direksyon na papuntang Baguio City. Sa lakas ng impact, bumangga ang bus sa riprap ng kalsada at nahulog. Wasak naman ang harapan ng pick-up. 13 pasahero ng bus ang sugatan kabilang ang 4 na menor de edad. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus na tumanggi munang magbigay ng pahayag. Ayon naman sa may-ari ng bus, tutulong sila sa pamilya ng biktima at sa pagpapagamot ng mga nasugatan. Bumangga sa riprap at bumaliktad naman ang pick-up na yan sa Asin Road sa Baguio City. Batay sa investigasyon, nasiraan ng preno ang pick-up sa palusong na kalsada kaya nawalan ng kontrol ang driver. Sugatan ng 2 sa 4 na magkakaanak na sakay ng pick-up. Ginagamot sila sa ospital at nakalabas na rin. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po, bistado sa Padre Garcia, Batangas ang mag-asawang nagbebenta umano ng mga ulam gamit ang karne ng aso. Nahuli sila sa test buy operation ng Animal Kingdom Foundation kasama ang pulisya. Supot-supot na mga putahe ang nadat na nila gaya ng adobo at dinuguan. Ayon sa AKF, base sa isinagawang pagsusuri ng National Meat Inspection Service, nagpositibong ginamitan ng mga ito ng karne ng aso. Tanging ang babaeng target lang ang nadatnan at wala ang kanyang mister. Tumanggi magbigay ng pahayag ang babaeng suspect ayon sa CIDG Batangas na may kustodiya sa kanya. It's a brand new week mga mare at pare. Sama-sama nating abangan mamaya ang dambuhalang pagbabalik ng Lolong Bayani ng Bayan. Ready na for Season 2 adventures sina Lolong at Dakila. Ang mighty sidekick spotted at nahuli nga raw sa isang fish port sa Cavite.
Oops, props lang yan mga kapuso. Si Ruru naman may pa-behind the scenes sa action pack na mga eksenang aabangan. May literal na pasabog, bakbakan at underwater scenes ang bidang Atubao. Dagdag sa mga aabangan sa ikalawang yugto ang karakter ni Michelle D na si Apong Ayo. May pasilip na rin si Michelle sa kanyang maladyosa look sa serye. Mga mare, tutok na sa world premiere ng Lolong Bayani ng Bayan mamayang 8 p.m. sa GMA Prime at Kapuso Stream. 9:40 p.m. naman ang delayed telecast niyan dito sa GTV. Sa mga mamimili po ng bigas ngayon, 58 pesos kada kilo na dapat ang pinakamahal na imported 5% broken rice sa mga pamilihan sa Metro Manila alinsunod sa utos ng Department of Agriculture. Sumusunod na sa maximum suggested retail price ng imported broken rice ang ilang tindahan sa Pasay Public Market. Panawagan ng ilang nagtitinda, sana babaan din ng supplier ang benta sa kanila para hindi sila malugi. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na target na maibaba pa ang maximum SRP ng imported broken rice sa hanggang 50 pesos pagkatapos ng 4 na linggo. Sa huling monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila, bahagyang mas mura ang ibang klase ng lokal na bigas kumpara sa imported rice. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpasa-ilo with blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report at bakit pinirmahan ng members. So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Parang ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabi? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. That is falsification of law. Perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito.
Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprubahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mariing itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro Ungab tungkol sa mga umano'y blanko sa 2025 national budget. Ayon kay Bersamin, malisyosong pagpapakalat niya ito ng fake news. Git din niya, bawat pahina ng 2025 national budget ay binusisi bago pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita raw ang inaprubahang bersyon ng 2025 General Appropriations Act sa website ng Department of Budget and Management. At wala raw programa, aktibidad o proyekto na iniwang blanko ang budget. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang liderato ng Kamara at Senado. Abangan naman mamaya ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pahayag ni dating Pangulong Duterte. Bago ang inaugurasyon ni US President Donald Trump, nangalampag ang ilang grupo sa US Embassy laban sa ilang pulisiya ni Trump na ipatutupad sa pag-upo niya sa pwesto. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, kilos protesta ang isinulubong ng iba't ibang mga militanteng grupo sa nakatakdang inauguration ni US President Donald Trump. Mamayang madaling araw sa Pilipinas sa January 20 sa Amerika, manunumpa si Trump bilang ika-47th na presidente ng Amerika. Ang grupo ay sumugod malapit sa US Embassy dito sa Roas Boulevard sa Maynila, pero hindi na sila nakatawid dahil hinarang na sila ng mga pulis. Sa kanilang kilos protesta, Rafi, ay kinundina nila ang ilang mga polisiya ni Trump na umano'y makakaapekto sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Katulad na lamang yung umano'y anti-illegal immigrant policy nitong si President Trump. Matatanda ang sinabi ni Trump na handa siyang pumirma ng isang executive order para sa mass deportation o malawakang pagdideport ng mga illegal alien o mga hindi dokumentadong mga immigrants. Ayon sa militanteng grupo na Bayan, may tinatayang 4 na milyong mga Pilipino sa Amerika nagtatrabaho doon kung saan lampas 300,000 ang mga TNT o yung mga hindi dokumentado. Ang isa pa nalang pinag-aalala ay yung pulisiya ni Trump na maaaring laban sa China kung saan posible magamit umano ang Pilipinas dito tulad na lamang ng mga EDCA sites natin sa bansa. Narito ang pahayag ni Mong Palatino, Secretary General ng Bayan. Anti-poor, anti-labor na immigration policy ni Trump. Ito ay labag sa karapatan ng marami, lalo na sa mga karaniwang individual na ilang taon nang nagtatrabaho sa Amerika. Marami dito ay mga Pilipino. Rafi, samantalang sa mga oras ito ay tuloy-tuloy naman na ang daloy ng traffic dito sa Roas Boulevard matapos nga mapayapang mag-disperse ang grupo na matapos ang kanilang aktibidad dito sa may US Embassy. Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong. May nadagdag po sa kaso ng Mpox sa Pilipinas. Ang bagong kaso, unang Mpox case sa Baguio City. Ayon sa Health Services Office, tinamaan ng Clade 2 virus ang 28 taong gulang na lalaking pasyente. Mas mahinang uri daw ng Mpox virus ang tumama sa pasyente. Magaling na siya ngayon at kumpleto na ang isolation nitong Biyernes, January 17. Inalerto ng Baguio LGU ang publiko na mag-ingat at sundin ang health protocols. As of December 2024, 52 ang recorded Mpox cases sa bansa na magaling na lahat ayon sa Department of Health. Kabilang sa mga sintomas ng Mpox ay ang skin rashes o mucosal lesion, namamagang lymph nodes, lagnat, sore throat, back pain, sakit sa ulo at mababang energy. Para makaiwas sa virus, laging magtakip ng bibig tuwing uubo o babahin. Iwasan ang skin-to-skin contact sa ibang tao at ang pagpunta sa mga mataong lugar. Maghugas lagi ng kamay at yaking may maayos na airflow o ventilation. Agad magpakonsulta kung may mga nararamdamang sintomas ng Mpox virus. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang insidente ng pananaksak sa internet cafe sa General Santos City ang nahuli kam.
Cecil, sino-sino yung mga sangkot dyan? Rafi, parehong menor de edad ang sangkot sa insidente. Ang ugat umano, pambubuli. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 5 binatilyo sa loob ng isang internet shop sa Barangay Lagaw, General Santos City. Maya-maya. Biglang tumayo ang isang lalaki at sinaksak sa likod ang isang binatilyo na nasa likod niya gamit ang kutsilyo. Agad lumayo ang biktima. Inambaan din ito ng saksak ang ibang binatilyo. Katong suspect gibuli sa victim sa internet cafe, baligin na siya nga baho. Nasuko tong suspect toy gidunggab niya dayon tong isa tong nambuli sa iya. Isinugod sa ospital ang lalaking nasaksak na 17 anyos. Tumakas naman ang nanaksak na kaedad ng biktima. Ang kutsilyo ng lalaking nanaksak galing umano sa kasamahan niya na nagtratrabaho sa isang slaughterhouse. Kalaunan sumuko ang nanaksak na lalaki sa pulisya. Dahil menor de edad, dinala siya sa Bahay Pag-asa ng DSWD. Hindi na nagbigay ng pahayag ang may-ari ng internet shop na nangakong mas hihigpitan ang seguridad sa kanyang establishmento. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamilya ng lalaking nanaksak. Pinag-iingat ang Diocese of Bacolod ang publiko laban sa umano'y peking pari sa lungsod. Nadiskubre kasi ng ilang mananampalataya na walang record ang kanilang kasal at binyag doon. Sabi ng Diocese of Bacolod, nagsasagawa ng kasal at binyag ang umano'y pari na nagpakilalang si Father Mario Divina ng Chaplaincy of the Holy Trinity sa Bagon City, Negros Occidental. Ayon sa diocese, hindi raw ito sa ilalim ng Roman Catholic Church. Lang kadamos ang ka-confuse na no for many years nga abi nila nagpabunyag sila sa Katoliko, no, abi nila naging kasal sila sa Katoliko. So, basically just to clarify once and for all, kung magpabunyag ka mo sa iya, hindi lang mo magpangita sa inyong record sa simbahan Katoliko. Nagpaalala naman ang diocese sa publiko na sa mga parokya at sa mga pari sa ilalim ng Catholic Church sila pumunta para sa blessing at pagbibigay ng mga sakramento gaya ng kasal at binyag. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV kay Divina tungkol sa issue. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang pari matapos bumangga ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang SUV sa Llorente, Eastern Samar. Ayon sa investigasyon, nagkasalubong ang motorsiklo at SUV sa Pakurbang Highway sa barangay Naubay. Lumagpas daw sa kabilang linya ang SUV saka sumalpok sa motorsiklo. Nagtamo ng mga sugat ang pari at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nagpapagamot naman sa ospital ang driver ng SUV matapos mabalian sa kaliwang kamay. Nasampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng SUV na walang pahayag. From concert grounds, mapapanood na rin sa telebisyon ang Lost and Found, the album concert ni Josh Cullen ng SB19. Makijam na sa premiere niyan sa darating na linggo, 2 p.m. sa GMA Network. Kabilang sa itatampok ang performances ni Josh sa kanyang jam-packed show sa Manila, Cebu, Hong Kong at Dubai last year. Featured sa mga naturang concert ang mga kanta mula sa debut solo album ni Josh na Lost and Found. 5,000 pisong cash at cellphone ang natangay sa isang lalaking hinold up ng riding in tandem sa Novaliches, Quezon City. Arestado naman sa follow-up operation ng isang lalaking nang hold up din sa Barangay Commonwealth. Balita hatid ni James Agustin. Dalawang insidente ng pang-hold up ang nirespondihan ng mga otoridad sa Quezon City. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng lalaki ng hold up umano sa Barangay Commonwealth. Nakatambay ang sospek sa gilid ng kalsada nang inabutan ng mga otoridad. Positibo siyang itinuro ng 24 anyos sa biktima na hinold up umano ng sospek habang papunta sa kanyang kaanak. Okay sir, ayan po yun sir. Sigurado po ako sir. Nang pabuksan ang daladalang bag ng sospek. Uy, may baril! Uy! Focus! May baril! Patapay mo! Sasap mo! Inaresto ang 33 anyos sa sospek. Nabawi sa kanyang cellphone at wallet ng biktima, pati isang baril na kargado ng mga bala. Sa investigasyon na pag-alaman na hindi lisensyado ang baril na nakuha mula sa sospek. Paglabag din ito sa umiiral ng COMELEC gun ban. Ipapabalistic examination natin yon para malaman kung na-involve sa ibang krimen yung firearms na yun. Aminado ang sospek sa nagawang krimen. Sa naggipit po ako, wala po akong trabaho. Ano gagawin dito sa cellphone? Pambili lang po ng gatas.
Kaugnay naman sa nakuhang baril, hiniram lang daw niya ito sa kanyang kaibigan. Maharap ang suspect sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Sa CCTV footage sa Barangay San Agustin sa Novaliches, Quezon City, kitang nakatayo ang isang lalaki habang gumagamit ng cellphone. Ilang saglit pa dumating ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Bumaba ang angkas at nagdeklara ng hold-up. Kinuha niya ang cellphone ng biktima. Hindi pa nakontento, maging ang bag ng biktima tinangay. Laman nito ang wallet na may 5,000 piso. Nakapagsumbong sa mga otoridad ang biktima na nooy papasok daw sa kanyang trabaho na ma-hold up. Nag-aantay siya ng binubok niya na rider, and then after may dumating na dalawang lalaki na nakamotor. And then after tinutukan siya ng baril. And then sabi sa kanya, ibigay mo sa akin yung cellphone mo at saka yung bag mo. Nung binigay niya, nangangatog yung bata kasi sa nervyos niya. Nai-report na ang krimen sa Novaliches Police Station na nagsasagawa ng follow-up operation para mahuli ang mga salari. Dahil sa insidente, mas pinaigting daw ng mga taga-barangay ang pagbabantay at pagronda sa kanilang nasasakupan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. $112 days bago mag-eleksyon 2025, naglabas pa ng mga temporary restraining order ang Supreme Court laban sa mga desisyon ng Commission on Elections kaugnay sa 3 local aspirant. Ipinatigil ng SC ang pagbabasura ng COMELEC sa petisyon for substitution ng isang aspirant sa Limay, Bataan. Ngayon din ang pagdedeklara ng nuisance sa isang aspirant sa Palumpon, Leyte at pagkakansela ng Certificate of Candidacy ng isa pang aspirant sa Bocaue, Bulacan. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, walang problema sa pagsunod sa mga bagong utos ng Supreme Court dahil hindi pa sila nakakapag-reprint ng mga balota. Sa Miyerkules, January 22, magsisimula ang reprinting. 6 na milyong balota ang nasayang sa naunang utos ng Supreme Court na ibalik ang pangalan ng isang senatorial aspirant at 4 na local aspirant. To stay fit and healthy raw ang goal ng mag-asawang Juan Trevino at Joy Spring this 2025. Yan ang latest mga mare at pare. 4th kilometer na. Running, traveling, at syempre being hands-on parents to their 2 kids. Ilan lang ito sa mga paboritong bonding ng mag-asawang Juan Trevino at Joy Spring. Last year daw nila sinimula ng kanilang fitness journey as a couple. Ayon sa One Choice, discipline and consistency is key. Gigising na mas maaga. Gising as in, we sometimes wake up at 2 in the morning to make our runs. Para bago magising yung mga bata, andyan na kami. But of course, we're very blessed because we have a family talaga that supports also. So we're very grateful for that. Discipline, planning. Yes. You have to be smart with it also. Healthy and nutritious din ang kanilang diet. Malaki rin daw ang naitutulong na mayroon silang accountability partner in each other para ma-motivate ang isa't isa. Dahil magkasama sa runs at marathons, mas lalo rin tumibay ang kanilang marriage. At ang kanilang pagiging healthy, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang biggest inspirations. We need to have energy for our kids. Lalo na kunyari tumatanda tayo, di ba? Ako, ang goal ko talaga makalaro ko ng basketball yung anak ko. And 10 to 15 years down the road, the small decisions that we're making will make a big impact later. Ano ba yung rason mo talaga for getting healthy? Of course, maganda yung gusto mong maging fit, gusto mong maging aesthetic, but at the end of the day, minsan hindi yun yung magpapabangon sa'yo ng 2 in the morning, di ba? It's really knowing that you're doing it for your loved ones, you're doing it for your family. Bukod sa Healthier 2025, kasama rin sa kanilang goals this year ang makalipat sa kanilang bagong bahay. There's a lot of blessings that we are experiencing and syempre we only have God to thank for that. Healthy balance of work, healthy balance of our spiritual life, our family life, and syempre yung exercises namin. That's yun yung mga priority namin. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers na huwag munang magpadala ng mga OFW sa Kuwait
kasunod ng pagkamatay ng dalawa nating kababayan doon. Tulad na lang ni Daphne Nakalaban na nagtapo ang naagna sa bakuran ng bahay ng kanyang amo nitong katapusan ng 2024. Pati si Jenny Alvarado na na-suffocate umano at naipagpalit pa noong unang bangkay nila ng katrabahong Nepali. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, pinag-iisipan din kung total deployment ban ang gagawin o para lang sa mga first-time domestic worker. Noong June 2024 lang nang bawiin ng Pilipinas ang suspension sa deployment ng mga domestic workers sa Kuwait. 32 banyaga na iligal na nagtatrabaho sa umano'y small-scale pogo sa Parañaque ang inaresto ng mga otoridad. Bukod sa online gaming, may love scam operation din daw doon. Balitang hatid ni Nico Wahe. 7, 8, 9. Sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang gusaling ito sa Parañaque City gabi ng Biyernes. Inaresto nila at ng National Bureau of Investigation o NBI ang 32 banyagang iligal na nagtatrabaho at nagpapatakbo ng small-scale pogo roon. 20 ay mga Chino, 11 ay Malaysian at may isang Cambodian. Hawak na sila ng NBI at pinuproseso na ang pagpapadeport at pagbablacklist sa kanila. Nadiskubre ring bukod sa illegal na online gaming, may love scam operation din doon. Paiibigin daw nila ang mga biktima bago hikayatin mag-invest sa cryptocurrency pero scam lang pala. Nagpapanggap po sila ng mga babae. Meron po silang mga parang mga studios na kunwari ito ay kanyang kwarto habang nakikipag-usap po sila doon sa kanilang mga biktima. Posible raw na ang mga dayuhan ay kasama sa mga dating malalaking pogo na tigil operasyon dahil sa pogo ban. There are still a lot na nagtatago sa mga smaller areas. Ngayon ang ginagawa nila doon sa mga gated communities, sa mga condominiums, na hindi basta-basta napapasok ng law enforcement. Malaki-laki pa nga raw na operasyon ang huli nila ngayon dahil may iba na nasa 10 lang ang mga pogo worker na nag-ooperate naman sa mga residential area. Ayon sa BI, marami pa silang kinakasang operasyon kaugnay sa mga small-scale pogo. Marami pa po tayong aasahan na aresto sa mga susunod na linggo tungkol dito sa mga online gaming syndicates na ito. Marami-rami po yung mga inaabangan natin na mga nagtago pa dito at hindi po sinunod ang direktiba na umalis na po ng bansa before the December 31 deadline. Sa pagsulpot ng mga small-scale pogo, pinag-aaralan na ng House Quad Committee sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon kung paano mapigilan ang posibleng pagbabalik nito. Kailangan natin magpasa ng batas na mapipigilan yung mga ganitong klaseng mga let's just call this an industry na hindi naman dapat mamayagpag sa atin. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pang isang araw mula nang ipatupad ang TikTok ban sa Amerika, unti-unti na itong nagbabalik operasyon matapos makipag-usap kay US President Donald Trump. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang short-form video app kay Trump. Patuloy raw silang nakikipag-ugnayan sa kanya para sa mas matagalang solusyon kaugnay sa operasyon ng TikTok. Una nang sinabi ni Trump na kapag naupo na ulit siyang US President, maglalabas siya ng executive order para bigyan ng 70 araw na extension ang TikTok. Pero para tuluyang makapag-operate, may ilang kondisyon si Trump, gaya ng 50% ownership na isang Amerikanong kumpanya sa TikTok. January 18, oras sa Amerika, nag-shutdown ng TikTok ilang oras bago maging epektibo ang ban. Tumanggi kasi ang may-ari nitong Chinese company na ByteDance na sundin ang batas para ibenta ang parte ng TikTok shares sa isang US company. Mainit-init na balita, pinalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Isidro Ungab na may mga blanco raw sa 2025 national budget. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Una na ring sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na fake news ang mga sinabi ni Duterte at Ungab.
Kampante ang Commission on Elections na mahahabol pa ang deadline sa pag-iimprenta ng mga balota para sa eleksyon sa Mayo. Ngayong umaga, gumawa na sila ulit ng Trusted Build. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra! Rafi, narito nga ako ngayon sa COMELEC at nagsasagawa uli ng Trusted Build ang COMELEC para sa ating pagdaragdag ng ad feature doon sa Election Management System o EMS. At kapag nagawa po ito kasi ay maaari nang magdagdag ng pangalan sa balota. Ito po yung isang senatorial aspirant at 7 local aspirant na pinadaragdag sa balota matapos po ang desisyon ng Korte Suprema. Kasi po nakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang mga ito at base po ito sa desisyon naman ng COMELEC na i-disqualify sila o kaya ay deklara silang nuisance o makansela ang kanilang Certificate of Candidacy. Ang Trusted Build po ay yung pag-convert ng codes na gawa ng mga programmer sa machine readable codes. Matatandang inihinto ng COMELEC ang printing ng mga balota na nagsimula noong January 6. 6 na milyong balota po ang hindi na magagamit dahil wala doon ang pangalan ng 8 nakakuha ng TRO at 150 million pesos po ang nasayang dahil dito. Ganun pa man, sinabi ng COMELEC na kaya pa rin nilang mahabol ang kanilang deadline sa pag-iimprenta sa tulong ng 4 na printer ng National Printing Office. Yun nga lang ay inaantabayanan pa rin po ng COMELEC kung meron pa kayang karagdagang TRO mula naman sa Supreme Court na magiging daan para magdagdag na naman ng pangalan sa balota. Ngayon, Rafi, ay nagpapatuloy po itong Trusted Build na tinatawag at kung ito ay matatapos ngayon at magiging matagumpay, ay bukas maaari nang maipakita ng COMELEC yung tinatawag na bagong ballot phase o yung bagong itsura ng balota. Siyempre kasama na po yung 8 pangalan na ipinadaragdag. So yan muna pang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Matapos ang 15 buwang giyera, nag-ceasefire ang Israel at grupong Hamas. Tatagal yan ng 6 na linggo. Ang Hamas, pinakawalan na ang 3 sa mga hawak nitong Israeli hostages. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Nagsimula ng palayain ng grupong Hamas ang ilang bihag na Israeli sa pagsisimula ng 6 na linggong ceasefire deal nila sa Israel. Sa Gaza City, itinurn over ng grupong Hamas ang 3 bihag na babaeng Israeli sa International Committee of the Red Cross. Isinakay sila sa ambulansya. Kasunod niyan, ayon sa Israeli Army, dinala muna ng Red Cross ang mga bihag sa isang lugar malapit sa border ng Gaza at Israel at doon nakasama nila ang kani-kanilang ina. Mula roon, isinakay sila sa helicopter at inilipad patungo sa isang medical center. Ayon sa pamunuan ng medical center, nasa stable condition ang 3. Nagdiwang naman ang daan-daang residente sa Tel Aviv habang pinapanood ang live broadcast ng pagpapalaya sa mga bihag. Kabilang ang 3 pinakawalang bihag sa mga dinukot ng Hamas Group sa Israel noong October 7, 2023. 30 bihag pa ang hawak ng Hamas at hinihintay na palayain. Sa ilalim ng ceasefire deal, papalayain ng Hamas ang mga natitira pa nilang bihag kapalit ang Palestinian prisoners na hawak ng Israel. Libu-libong sundalo at sibilyan na ang nasawi sa 15 buwang giyera. Bago ang pagpapalaya sa 3 bihag, 3 oras na na-delay ang ceasefire deal matapos ang ilan pang pag-atake ng Israel sa Khan Yunis sa Gaza na ikinasawi ng 13 tao. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May fangirl moment si Sparkle star Cassie Legaspi matapos siya manotice ng isa sa mga cast ng Squid Game series. Sa IG story, nag-share si Cassie ng screenshot ng pag-like ni South Korean actor Wi Ha-jun sa kanyang message. Hindi ni-reveal ni Cassie kung anong message ang pinusuan ng aktor. Kasabay ng post na yan, nag-send ng finger heart si Cassie bilang reply sa aktor na minention niya sa story.
Kamusta na ang may goal na healthy lifestyle ngayong 2025? Kung kailangan nyo raw ng inspiration for diet, abay, sagot na kayo na isang aso from Antipolo, Rizal. Ang bida kasi natin, masasabi na vegetarian yarn. Diba? Eto na, kung challenging, magpakain po ng gulay sa ilang bata, easy lang yan sa fur baby na si Boki. Ito kasing si Doggy Edgy sa pagkain ng ampalaya, oh. Tila walang kapait-pait sa alagang mabait. Pero paalala, parang reward lang ang pagbibigay ng ampalaya kay Boki. Isang beses lang kada 2 linggo at dog food pa rin naman ang regular meal niya. Ang video mahigit 3.5 million na ang views. Trending! Galing naman ito. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.